Welcome po sa ating talakayan sa gabing ito at sa hapong ito. Ako yung lingkod si Brother Jonathan TV Vlogs ang nagsasabi ng katotohanan at hindi po kasinungalingan. My favorite quote, Saint Teresita of Calcutta, God has not called me to be a successful, He called me to be a faithful. Saint Teresita of Calcutta. So guys, may topic po tayo ngayon. Ang topic natin po for today is mayroon bang apostol na may dalang imahin ni Kristo? Kasi talagang maraming ang mga kakaibayo natin sa pananampalataya na talagang tinutuligsa ang ating mga imahin, no? At lalo na po sa ating mga imahin ng mga banal na sa ating inang simbahan. So guys, sagutin natin ang kanilang mga argumento na talagang ito ay mga katang isip lamang na walang mga basihan. Pero tayo, sagutin natin na may basihan at may basihan sa Biblia na talagang referensya at Biblia talagang patunayan natin kasi pag ang kasinungalingan at pag paulit-ulit na nagsalita ay parang katotohanan na siya, no? Kapag walang mga taong sumasagot. Kaya nandito po tayo na sana idalangin niyo rin po kami na sana mapingpalawak pa ang ating mga apostolate sa social media, no? Tulungan niyo po at pinagdarasal po ang lahat po ng Catholic preacher, no? At sa mga Catholic defender, no? Sa lahat sa buong mundo. Na ipag-pray niyo po kasi sapagkat sila po at kami po ang nagpakalat ng mga lalo na po sa mga social media, no? Lalo na po sa evangelization po sa ating Panginoong Hesukristo na tunay na aral, no? So ngayon sasagutin natin, mayroon pang mga apostol na may dalang imahin ni Kristo. Babasahin natin dito sa Galatia 3 verse 1 sa New International Bible. Ito ang ating mababasa. You foolish Galatians, who has bewitched you before your very eyes, in Jesus Christ was clearly portrayed as crucified. No, ang sabi dito, the foolish Galatians who was bewitched you before your very eyes, Jesus Christ was clearly portrayed as crucified. So, titingnan natin dito, no, ano ba yung portrait? Ano ba yung meaning na portrait na sinasabi dito? Ang meaning ng portrait, meaning of portrait, past tense, no? Portrait, depict someone or something in the works of art or literature, no? Sa similar, paint, draw, picture, sketch, and depict. Ano daw sa similar, paint, draw, picture, sketch, and depict? Kaya daw nagpunta si San Pablo sa Galacia, no? Si San Pablo pala ang nagdala ng imahe ng Panginoong Hesukristo, no? Doon nagpunta sa Galacia, no? Ang sabi niya, anong sabi sa Galatia 3:1? Sa New International Version, dito po niyo mababasa, no? You foolish Galatian, who has bewitched you before your very eyes, Jesus Christ was clearly portrayed as crucified. So naklaro po, no? Natatanda natin ang meaning ng portrait ay ang portrait, past tense portrait, depict someone or something in work of arts or literature. So ano naman ang similar nito, no? Ang similar, paint, draw, picture, sketch, and depict. So guys, malinaw po talaga na si San Pablo talagang may dala-dala siyang imahe, no? Dito tinututulan talaga ito ng mga kaibayo natin sa pananampalataya. So ngayon, hindi po talaga katang isip na mapakinggan natin sila, mga kaibayo natin sa pananampalataya. Talagang sa kanila ay hula-hula, no? Kung baliktarin mo yung hula-hula, luha-luha. No? Luha-luha. So guys, no? Napakaklaro po dito ni San Pablo nagpunta sa Galatia, no? Talaga, you foolish Galatians who has bewitched you before your very eyes, Jesus Christ was clearly portrayed as crucified, meaning of portrait, past tense of portrait, depict someone, something in a work of arts, of literature.
Sa similar naman, ito ay paint, draw, picture, sketch, and depict. So guys, ito na po ang ating masasabi na patuloy po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, lalo po sa ating aral ng Inang Simbahan, para hindi po tayo madinggoy ng ibang pananampalataya. Sapagkat ang walang alam talaga ay delikado, no? Kaya mag-aral po tayo ng maigi, no? At huwag nyo rin kalimutan, palagi ko ipopromote itong CARES, no? Ang CARES, ito po ay confession, adoration, rosary, Holy Eucharist, and sacramentals. So muli guys, ako pilubos ng papasalamat, nawa nakapag-receive po tayo ng Body of Christ sa linggong ito. Nawa nasa mabuti po tayong kalagayan at sa mabuting pamumuhay at malayo po tayo sa mga kapahamakan. No? Nawa gabayan tayo ng makapangyarihan Diyos sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen.